Ano nga daw ba yung itsura nung tirahan namin dito sa Abu Dhabi? Kaya tara mga mi, samahan nyo na naman kami sa panibagong ganap namin ngayong araw. Bali ngayon nga nasa kwarto lang muna kami ng mga bata kasi hinihintay namin yung pagdating ni Daddy Bino dahil mamaya daw ay kakain kami sa labas. Bandang mga 4:35 na to ng hapon dito sa Abu Dhabi at mga 8:35 naman dyan sa gabi at mga 4 hours nga yung difference ng oras ng Pilipinas at ng UAE. Hindi na nga rin pala kami nagmerienda dahil sa buffet daw kami kakain mamaya, kaya kailangan masulit talaga namin yun. Habang inihintay nga namin si Daddy na dumating, sinamantala ko na nga din na mag-transfer muna ng mga videos sa hard disk kasi for sure mamaya kailangan ko ulit mag-video, kaya kailangan kong mag-delete at magkaroon ulit ng space yung phone ko. Sobrang laking tulong nga nito mga mi, lalo na sa mga katulad kong araw-araw nagvi-video kasi kapag napupuno na yung storage ng phone ko, itatransfer ko na agad yung mga videos dito sa hard drive. Nabili ko lang ito sa Orange app at mura ko lang itong nabili sa Pilipinas at nasa 1 terabyte na nga ito. Tapos madami ka na ngang mailalagay na videos and photos dito. Anyway mga mi, ngayon nga inihintay ko nga rin palang matapos yung isinalang ko na labahin. Naglagay na nga rin pala ako ng timer dito sa phone ko kasi para hindi ko makalimutan na may isinalang pala ako. Dahil syempre hindi lang kami yung nakatira dito at iisa nga lang yung washing machine dito, kaya kailangan talaga pagkatapos maglaba kailangan na agad tanggalin dahil baka meron na ding nakapila na gustong maglaba. Halos araw-araw ako nagsasalang dito ng mga labahin namin mga mi kasi hindi ako pwedeng matambakan ng mga maduduming damit dahil sa loob lang kami ng kwarto nagsasampay. At maikli lang yung sampayan na meron kami dito at hindi din ganun kabilis matuyo yung mga damit dahil hindi naman ito naaarawan. Dito kasi sa narentahan namin na kwarto mga mi, wala itong balcony, hindi katulad ng ibang building, kaya no choice, sa loob talaga magsasampay. Though okay naman kasi napansin ko kapag sa loob kami nagsasampay, nandun pa rin yung amoy no Fabcon at ng sabon at mabango pa rin siya kapag isusuot na. At kapag sa labas naman, parang nangangamoy araw yung damit. Ipapakita ko na nga rin pala sa inyo mga mi yung sitwasyon ng kusina dito. As in sobrang dumi, lalong-lalo na yung gas stove. Nabanggit ko nga sa inyo na iba-iba yung lahi ng mga kasama namin dito. Kaya ayan, as in, wapakals talaga sila sa lutuan. Nung last time nga, nagtry akong linisin yan. Baka sakali ka ako ma-maintain nila yung pagkakalinis. Pero kinabukasan nga lang ay madumi na naman. Kaya hinayaan ko na lang at hindi na lang din ako nagpaka-stress. Although yung iba, sinusubukan din naman nilang maglinis. Pero may kasama talaga kami dito na hindi talaga marunong maglinis. Last time kasi mga mi, around March, sobrang hirap talagang maghanap ng malilipatan. Lalo na dito sa Navigate area. Kasi kakaunti lang yung mga nagpo-post din ng mga bakanting kwarto nun. Usually kasi ako yung pinagtitingin ni Daddy Bino online ng malilipatan niya. Tapos siya naman yung mag-review ng room at 2 weeks na nga ako naghahanap mga mi. Talagang as in wala. Kung meron man ibang lahi yung may-ari ng flat, tapos magulo yung mga tirahan nila. Ang gusto kasi sana namin, yung Pinoy din yung may-ari, tapos family flat siya. Doon kasi talagang masisigurado mo na malinis yung flat at hindi siya ganun ka-crowded. Dumating na nga yung katapusan at kailangan na nga makalipat ni Daddy Bino kasi yung flat na tinitirahan niya ay binitawan na at hindi na nirenew ng may-ari dahil nagtaas na nga ng renta yung buong building. Kaya nga medyo na-stress na talaga kami kasi wala kaming makita na maayos na flat. Isa pa nga kasi gusto ni Daddy Bino ay around lang sana dito sa Navigate kasi malapit sa lahat. May malapit na mall, supermarket at bus station dito. Iniisip kasi niya na mas madali nga naming mapupuntahan yung mga gusto naming puntahan kung dito lang kami sa may bandang Navigate, lalo na kapag nasa trabaho siya. So ayun nga, itong nalipatan ni Daddy Bino, last minute na itong nakita. Yung literal na yung araw na maglilipat na lang siya, doon na lang nila ito nabalitaan na bakante daw, kaya lumipat agad siya kahit hindi pa nga niya nakikita yung sitwasyon ng flat. Unang araw pa nga lang niya dito mga mi, puro reklamo na nga siya sa akin, kaya hinanapan ko nga agad siya na malilipatan at yung lilipatan nga namin sa susunod Pinoy na nga yung may-ari at puro Pinoy nga yung makakasama namin. Yun lang, Momshi, mas salama!